Okay, good morning po sa inyo lahat. Welcome back kay Brother Sandro. 2 weeks na, 2 weeks. And we praise God, gumaling na si Ethan. Isang malakas na amen niya ako, Ethan. We praise God, kasama natin si Sister Jonabel. Okay, siya din po ay may sakit. No? Okay, so tayo po ay mag-aral na sa ating pong Sunday School. And we're still in 2 Corinthians. And yung topic sa 2 Corinthians is patungkol sa Christian ministry of a true believer. Okay? So, chapter 5, 2 Corinthians. Open your Bible in chapter 5 of 2 Corinthians. Ang kasama natin ng Kuwait. Pati mamaya kasama natin sa worship service. Okay, let's pray for Kuwait, brethren. Just follow me as I read along. Chapter 5, verse 1 to 10. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with, or to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in his tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us from the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of spirit. Therefore we always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord, for we walk by faith and not by sight. Verse number 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the Lord or from the body, and to be present with the Lord, whether we labor, that whether we present or absent, we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, ano yung ating hope for? Ano yung ating ninanasa at ang ating longings? Diba sa ating minsan longing, we are long to go, parang gusto natin magpunta ng, yung gusto natin puntahan. Like, majority of the Filipinos, they look on Canada, America, Europe as a green pasture. Diba? Ayaw natin sa hindi. Majority ng mga tao, they are longing to go for the place which sa tingin nila yun yung green pasture. Correct? And another way, we are longing to have silver and gold. You own the most expensive gold or silver or diamond, diba? And we long for to have our own mansion o yung bahay, correct?
designed by the most famous architect, right? We long for that. Some of the people long for that. Some of the people hope for that. We have our, we long for, or we hope for a land, house and lot, a four-wheel drive car, okay, Pajero, Land Cruiser, Patrol, Range Rover, Land Rover, diba? So all of that ay temporary. Kasi kung babalikan natin yung sinabi ni Paul sa verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are temporal. So those are eternal, sorry. Those, God was, though lahat ng binanggit ko kanina, that is just temporal. Ang mga nakikita natin. Ayun. Yung Burj Khalifa, gusto natin puntahan. Na-amaze tayo kung paano minsan na-amaze yung tao dahil ang ganda ng architectural design ng Burj Khalifa. O yung mga bahay dito, yung mga, di ba, bibihira tayo makakita ng mga mansion sa Pilipinas, di ba? Yung dito, pag nakakita ka, yung bahay lang, akala mo malatemplo. Correct? Na-amaze tayo, ang ganda naman ng bahay na yan, parang mansion, parang templo, di ba? So, na-amaze tayo dun sa architectural design ng isang establishment o ng isang building. Okay, pero hindi natin naiisip yung building na yon ay temporary lang. Na-amaze tayo kapag pumupunta tayo sa ibang lugar, nakikita natin yung creation ng Panginoon, like pag pumupunta ka sa Jebel Jais, nakikita mo yung layer ng mga bato ay napakaganda. Okay, yung kung paano ginawa ng Diyos. Kung ikaw naman ay nature lover. Pag hindi ka nature lover, hindi mo ma-appreciate yung creation ng Panginoon. Kasi majority sa mga tao, na-appreciate nila yung architectural design ng tao. Correct? Aminin natin sa hindi, may mga taong ganun. They are amazed dun sa talino ng tao, hindi dun sa talino ng Diyos. Okay? So, ano ba yung ating ninanasa? Ano ba yung longing natin o ano yung hope ng mga Pilipino tuloy, ng mga believer, ng mga mananampalataya? What is your hope for? Ano yung ating ninanasa? Ano yung ating dinidesire? Ano yung ating gustong gawin? Okay? So ano yung dinidesire ng bawat mananampalataya? Remember, the book of Second Corinthians is about the ministry of a New Testament believer. Okay, New Covenant believer. Tayo 'yon. Believers 'yon. Okay? So katulad ni Brother Sandro, di ba? Nami-miss na niya yung kanyang anak si Brian. Longing for Brian na makabalik dito, di ba? Amen. So siguro si Brian, kung nasa tamang isip, longing na makasama niya yung tatay sa kayong nanay niya. Correct? So ayan. So God has prepared an eternal heavenly body for believers. God has prepared an eternal heavenly body for believers, verse 1 to 5. Kaya nagtatanong ako sa inyo, ano ba yung sinabi kasi dyan sa verse 2 to 4,
For in this we groan. Yung salitang groan, longing, long. Parang yun yung, ano yung ninanasa mo. Okay? Earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Ito yung encouragement ni Paul sa mga Kristiyano na related doon sa verse number 4. Therefore, seeing we have this ministry, as we receive mercy, we faint not. What is that ministry? Ministry of the gospel. Ministry of sharing the gospel, that sometimes we faint because might be nakaranas ka ng na-discourage ka because they reject you, they reject the gospel that you share to them, they refuse to accept the gospel tracts na sinishare natin. Minsan may mga mananampalataya, ayaw ko nang mag-share kasi lagi na lang ako nare-reject. Diba? Kumbaga, halimbawa, kung ikaw ay lalaki, manliligaw ka, lagi ka na lang busted. Diba, isang araw, naging, woman's hatred ka na. Ayaw mo na, stop na, ayaw ko na. Maging binata na lang ako forever. And that's fine. Okay? I have trivia for you. Apostle Paul is a really, talaga ba siya walang asawa? Okay? So, kung pagbabasihan natin, si Paul ay walang asawa, hindi niya sasabihin kay Titus yung salitang husband of one wife. Okay? Husband of one wife. Ano niya yun exhortation niya yung kay Titus kay Tito. Okay? Pumunta lang ako doon. Kasi we are longing for. Ano yung longing for ni Paul? He's longing for eternity, heavenly bodies for believers. Halimbawa, illustration ko lang yung katulad niyan, may mga sa panahon natin ngayon o sa mga nakikita in relationship, yung mga, di ba, yung may mga babae na napapansin nyo, but this is just an illustration. Pag nagmahal, iniwan, nasaktan, hindi na nagmahal ulit. Correct? Lalaki, in likewise. Okay? So, ano ba yung tanong ko sa inyo, ano ba yung longing? Ano ba yung desire ninyo? Majority sa atin, hindi naman nawawala yung desire natin na temporal. Meron ba dito hindi nag-desire ng temporal? Lahat tayo, desire natin, majority ng desire natin temporary. Correct? Desire natin maging famous, that's temporary. Correct? Desire natin magkaroon ng house and lot, that is temporary. But that's not wrong. Okay? Pero when you list your desire temporary and i-list mo o isulat mo yung desire mo spiritually, mas marami siguro yung desire mo na temporal kaysa spiritual. Correct? Might be 5/10. Okay, or 5 yung spiritual desire mo, pero 10 yung temporal desire mo, o temporary desire mo. Correct? So, verse 2-4, believers groan for it. Ano ba yung groan for it? Sinasabi ni Paul, yung heavenly body na sinabi ni Paul sa verse number 1.
Okay? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, yung temporary dwellings natin. Okay, yung tabernacle, itong katawan na ito. So tinutukoy ito. Diba? Nag-exercise tayo para magkaroon tayo ng muscles. Temporary lang yun eh. What is the use of nag-exercise tayo? Para maging healthy. Para pag naglingkod tayo, healthy tayo, hindi tayo sakitin. Correct? Hindi ko naman sinasabing pabayaan mo yung sarili mo. But itinutukoy dito ni Paul, yung earthen vessel, ito yon tabernacle, ito yung temporary, yung katawan na ito. Si Sheila, napapagod sa trabaho, correct? O si Sharina, si Brother Benji, yung mga graveyard. No? Talagang grave talaga pupuntahan ninyo. Di ba? Kasi nga yung nature ng work ninyo. Correct? Kahit nga sa office, papagod ka. Di ba, Sister Grace, nakakapagod nyo sa office. Sister Virgie, nakaupo, sumasakit yung ganito niya. O, di ba? Yung walang trabaho, napapagod din. Nag-iisip siya ng walang trabaho. Wala akong trabaho. Pagod na pagod siya sa kakaisip kasi wala siyang trabaho. So, di ba? So, ibig sabihin, this tabernacle were dissolved. And we have a building of God, an house not made with hands, eternal, in the heavens. Okay? So, verse number 5. The presence of the Spirit guarantees. Ito naman yung nag-a-assure sa atin. Bakit sinabi ni Paul sa verse number 5? Pakibasa ni Kuya Ethan. Brother Ethan, would you please read verse number 5? 2 Corinthians chapter 5, verse 5. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Yung salitang earnest kasi dyan, yan yung tinawag na sasabing ginagarantiyahan o guaranteed. Halimbawa, itong yung bahay na ito, nung nag-rent tayo, ano yung guarantee para, ano yung gagawin natin para marentahan natin yung bahay? Meron tayong tinatawag na DP, down payment. Yun yung guarantee. Okay? Para maibigay sa iyo, kailangan may down payment ka. So, sabihin, yun yung magiging guarantee na isa yung ibibigay yung bahay. Yung earnest of the Holy Spirit, siya yung mag-guarantee sa isang mananampalataya na sinabi ni Paul, now he that hath wrought us the self-same thing is God. Okay? Who also, look at the word, who also given unto us the earnest of the Spirit. I will use the word stilled by the Holy Spirit. Yung sa verse number 5. Okay? Merong sinabi si Paul sa chapter 5 na for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Okay? Now he that hath wrought us from the self-same thing is God. So ibig sabihin, yung nangako sa atin na tayo ay magkakaroon ng ng house, ng building sa langit. What I'm trying to say is that we have a building of God, sabi ni Paul, and house not made with hands, eternal in the heavens, is also God. Might be, mag-fail ako kung sasabihin ko sa inyo, o sige, pag ikaw ay umattend sa Christian Baptist Church, after 2 years, pupunta ka ng Canada, ng Europe, na UK, and that's not guarantee. Kasi tao ako eh. Diba? Like, halimbawa, illustration to.
we always use the word claim it. Correct? Halimbawa, pinagpe-pray ko si Brother Ethan, naggumaling, i-claim mo na yan. Diba? I am not the one who is powerful. Diba? Actually, naririnig natin yan. Galing tayo dyan. Ginagamit yan ng mga Pentecostal, mga born-again churches. Claim it. Okay? If you get baptized, o kaya kung itataas mo yung panyo mo, ganyan, claim it that you will go to Canada like that. They assure those sympathizer, those attender, those their members na kapag itinaas nila yung panyo nila, pupunta sila sa desan na gusto nilang puntahan. And that's the word that's the word of a man, hindi words of God. So ngayon, ito tinutukoy ni Paul is sealed by the Spirit. Okay? It's sealed by the Spirit. So the presence of the Spirit guarantees it. Sa verse number 5. Yung heavenly body for believers. Yung yung eternity na inihanda ng Panginoon sa mananampalataya. Did you remember John chapter 14 verse 1 to 3? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are what? Many mansions. That's the promise. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, sinelyuhan yun ng Holy Spirit. And that Spirit, or the Holy Spirit, yung dwellings niyan dito ngayon sa buhay sa temporary. Okay? Ano ba yung work ng Holy Spirit? To guarantee, to seal you until the day of redemption. Okay? So, yon. Verse 6 to 8. The end of ministry is the beginning of a more intimate fellowship with Christ. Verse number 6 to 8. Okay? Verse number 6. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. This truth is a source of courage in the ministry. Ito yung nagbibigay sa atin ng tapang, ano pa ba yung salita ng yung other terminology ng courage, lakas ng loob para gawin yung ministry. Ano ba yung ministry na sinasabi ni Paul? Doon naman tayo ngayon. Doon naman na yung ating focus dapat ng isang mananampalataya. Ano ba yung ministry? Nalitutukoy ni Paul dito sa verse number 6. Yun yung kung ito yung source of courage sa ministry, and what is that ministry? Ano yung ministry na yun? Naantok na sila, meron pa akong 26 minutes before we get break. So ano yung ministry na yun? Brother Albert, what is that ministry? Kung yung source, yung sa verse number 6, yung truth is the source of courage in the ministry. And what is that ministry na tinutukoy ni Paul? Makikita niya sa chapter 4 to chapter 5.
Ano yung ministry na yun? Diba sabi ni Paul John, therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body, we are present from the Lord. So ano yung confident natin at bakit tayo confident? Okay? Kung ang source diyan ay nagbibigay sa atin ng courage sa ministry, ano yung ministry na tinutukoy ni Paul? Sinabi ko kanina, ministry of the gospel. Yun yung bibigyan tayo ng Panginoon ng courage na magpatuloy na mag-share ng gospel, though merong discouragement, merong mga tinatawag na hindi naman mawawala yun yung discouragement. Pastor nga nati-discourage, di ba? Don't you think walang discouragement ng pastor? Maraming discouragement ng pastor. Mas maraming discouragement ng pastor kaysa sa inyo. Kaysa sa ating mga member. Diba? Pero, ang encouragement dito ni Paul is just bagamat may discouragement, pero kung tayo ay totoong mapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng gospel, kasi kung titingnan natin ito, Christian ministry is the ministry of a New Testament believer is to share the gospel. Yun yung sa verse number 5 na ginarantiyahan tayo ng Holy Spirit, okay? Ito rin yung magbibigay sa atin ng confident para tayo makapagpatuloy sa ministry. Okay? For we walk by faith, not by sight. We are confident, binanggit ulit ni Paul, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present in the Lord. This truth is guaranteed by the presence of the Spirit of God in our lives. If you note the word, therefore there, verse 6 and verse number 9, binanggit din niya yung confident. Dalawang beses binanggit niya na absent. Meron diyang we are absent from the Lord sa verse number 6, and verse number 8, to be absent from the body. Yung verse number 6, tumutukoy yan, nabubuhay ka pa, wala ka pa sa, ibig sabihin, nasa ka sa Panginoon ka, wala ka pa dun sa level na kung saan patay ka na, pero patay na yung katawan mo, pero nandun ka sa Panginoon. Okay? So dito, ang isa sa katotohanan dito, una, yung katotohanan na ito ay source of courage and in the ministry. Pangalawa, is that guaranteed by the presence of the Spirit of God sa buhay ng isang mananampalataya. So, this truth profits us by faith. Kaya sabi ni Paul, so we walk by faith. For we walk by faith, not by sight. Okay? Minsan kasi, ayaw naman natin sa hindi. Meron mga emotional na Kristiyano. Diba? Nagsi-self-pity ba? Self-pity. Pag nakaranas ng pagsubok, nagsi-self-pity. So ngayon, pwede yung pagsubok mo sa buhay, magiging way na ikaw ay manghihina ng spiritual. Isang araw, sabihin mo, pahinga muna ako. Maraming mga Kristiyanong ganun pahinga muna ako. Saan ka magpapahinga?
Saan ka napagod? Ang tanong. Saan ka napagod? Saan ka nakaranas o ano yung sufferings mo? Bakit aayaw ka na, di ba? Minsan kasi, ayoko naman mabingi kayo, no? Minsan kasi ang pagod natin, ang sufferings natin, hindi naman talaga sa ministry. Ayaw natin sabihin sa hindi. Ayaw natin o hindi. Hindi lahat ng sufferings ng isang mananampalataya sa ministry. Correct? Minsan ang sufferings natin, secular work. Believe it or not. Hindi sa ministry. Okay? So, to be with Christ is more than to be desired than living in this world. Verse number 8. Okay, indeed, the joy of heaven is the Lamb. Paul looks at the eschaton, and what is his looking forward was not being in heaven per se, but being with his Savior. Yan ang inaanay Paul dito. Okay? But being with the Savior. Verse 9 to 10. All believers will appear before the judgment seat of Christ. Yung una, the end of ministry is the beginning of more intimate fellowship with Christ. Totoo naman yun. Okay? Yung pag halimbawa patay ka na, sino na makakasama mo? Yung Savior. Correct? Patay ka na eh. Habang nandito ka pa, we are absent from the Lord. We are still living here in this temporary world. Don't get me wrong, Pastor, kasama natin ang Panginoon lagi eh. Ano yung tukoy dito ni Paul? Yung eternity. Yung eternal. Yes, the presence of God the Holy Spirit is with us. But Paul is talking about eternal. Diba, papatay na ako. Sino lagi yung kasama? The Savior. Okay? Minsan mayroong mga Kristiyano, philosopher. Totoo naman talaga kasama natin ang Panginoon hanggang ngayon. Yung presensya ng Panginoon dito. Pero pag pinag-uusapan yung eternity, sino ang tinutukoy ni Paul dito? Looking forward, yung kasama niya pa yun sa langit. Okay? Amen? Hindi nga kaya siguro makikita mo na ng akto yung mukha ng Panginoong Jesucristo. Kaya kasi wala pang nakapag-figure out kung yung totoong face ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung mga nakikita natin sa hindi naman talaga yun ang face ni Jesus Christ. Dinescribe lang siya kasi Jew. Okay? May yung mga Hudyo, mahaba balbas, matangos ilong. Okay? Mahaba buhok kasi tumira siya sa Nazarene o sa Nazareth. Dinescribe nila yung Nazareth. Okay? So, yun. Pangalawa, all believers will appear before the judgment seat of Christ. Verse 9 to 10. Binanggit niya ni Paul, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Ano yung salitang, we may be accepted with Him? Ano yun? Okay. Wherefore we labor, of course, magtatrabaho tayo sa gawain. Correct? That's your labor. That whether present or absent, sabihin, maaaring ikaw ay present in the body, absent with the Lord, we may be accepted of Him. Ano yung ambition ng isang mananampalataya?
sa verse number 9. Ano dapat yung ambition ng mananampalataya? Acceptable yung ginagawa natin. Okay? Pero kayo nakakalam dun. At ang Diyos, kung acceptable ba yung ginagawa niyo sa Panginoon. Kasi, si pastor, si leader, si brethren, limited lang yung aming nakikita. Pero si God, nakikita niya kasi He is all-knowing God. hindi ko alam kung nasa puso ninyo. Okay? So, ano yung ambition natin? We labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kaya dyan papasok sa verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Doon tayo ngayong doon tayo ngayong magkakatalo or tama ba? Magkakaalamanan. Ibig sabihin, ibig kasi, ang minsan pinupunta ng isang Kristiyano, nakakapagod. Totoo, nakakapagod sa ministry. Kung totoong ministry yung ginagawa mo. Pero pagka ministryhan lang, it's not hindi mo pwedeng i-justify yung pagod dahil hindi ka naman talaga, parang sabihin, hindi ka naman talaga nag-ministry. Kumbaga, parang inaano mo lang yung sarili mo sa ministry kasi nga, parang, kasi no choice meron ganun, no choice. Okay? Dito, ano yung ambition? Yung sinasabi ni Paul, to be pleasing to the Lord always. That's our ambition. Actually, in the past, I believe yung Philippians chapter 1 verse 10, ano ba yung theme natin doon? Approve things that are excellent. Yung ba mga ginagawa natin ay approved things sa Panginoon, accepted things? Diba? So, ang ambition dito sa verse number 9 ng bawat mananampalataya is to be pleasing to the Lord always. Kaya nga sinabi ni Paul, we may be accepted of Him. Ibig sabihin, yung bang ginagawa kong paglilingkod ngayon ay pleasing sa Panginoon or pleasing lang sa tao? Okay? Pero ang ina-encourage dito ay yung ginagawa dapat na mananampalataya ay totoo. Kasi sa verse number 10, diyan tayo ngayon haharap sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa verse number 10, that everyone may receive the things done in his body. Saan ka napagod? Sa ministry o sa trabaho mo sa sarili mo? According to that he hath done, whether it be good or bad. Okay? Diyan ngayon papasok that we will be rewarded according to the quality of our works. Look, mga kapatid, this passage, chapter 4 and chapter 5, it talks about the ministry. What is your ministry na kung saan ay ginawa mo dito sa temporary na katawan mo. Okay? So,
tayo mga mananampalataya in this covenant, in this generation, our aim is that to please God always. Bakit? Haharap tayo sa Panginoon, we will all be, ito isa verse number 10 kasi may nagtuturo na kasama dito yung mga unbeliever. Hindi. Ito yung rewarding time. Kung ikaw ay mananampalataya, pasok ka dito. You are saved. Of course, you are saved. But when we talk about reward in heaven, doon tayo ngayon, either you will not receive reward, okay? Kasi lahat ng ginawa mo, sa 1 Corinthians chapter 3 kasi, lahat mayroong test doon yung quality ng ginagawa mo. Either yung quality ng ginawa mo ay, ito yung isang tao na naglilingkod siya, hindi lang pakita sa tao, pero ginagawa niya para sa akin. So pwedeng masunog yung ginagawa mo ngayon dahil, ang hirap naman magsalita, pakunwari ba? Pleasing lang kay pastor, pleasing kay brother ganyan, pleasing sa tao, hindi pleasing sa Diyos. So ang aim dito na tinuturo sa atin is pleasing to the Lord. That should be the ambition. Amen? At nagtutulugan na sila. Tawa ako dun sa meron kasing talagang na sabi ng isang pastor na i-insulto daw siya kasi pag nakikita niya, ano ba yung ginagawa mo sa church? Ginagawa mong comfort zone mo yung church. Hindi naman lagi, may isang member siya na nagkwento lang siya. Sabi niya, kada linggo na lang. Kasi sabi niya, pag sa trabaho daw, active na active siya. Kahit pagod siya sa bahay, hindi siya nakakatulog. Pero pagdating ng linggo, sabi niya, alam mo pastor, pagdating ng linggo, nakakatulog ako kahit sa oras ng preaching. Parang hindi daw, yung pastor, parang hindi makasagot. Parang ginagawa niyang pastor. Parang napaisip yung pastor. Pag sa trabaho, pag sa bahay, hindi siya nakakatulog. Pagdating sa church, nakakatulog siya. Anong meron sa church? So, parang hindi siya makapagsabing amen dahil ano nga sabi niya sa isip niya, kung magsasabi ako ng amen, para kung sinabing ibig sabihin, patulog yung preaching ko, sabi niya, pag sinabi kong ganyan siya, baka ma-open siya. Kaya hindi sabi ni pastor, hindi siya sumagot. Sabihin, ngumiti lang. Sabihin, kasi sabi ni Papa, unfair. Hindi ko kayo napapasok lang sa isip ko yun kasi nakakwento ng pastor. Yung believer, yung kanyang mananampalataya naman talaga, kaso lang pagdating daw paglinggo, yun ang nakakatulog talaga siya pag sa church. Pero pag ang kwento niya, pag nasa bahay siya, hindi siya nakakapagkatulog. Oo. Kaya nung in-approach niya si pastor, sabi ni pastor, hindi daw makasagot siya kasi nga ayaw niya magsabing amen kasi baka itolerate niya yung kanyang practice na ganon. Which is sa isip niya, pumunta nga tayo sa church para mag-worship, hindi para matulog. So ayaw niya ng ganon. Nawala tuloy ako. Okay? We will be rewarded according to the quality of our work. So, ibig sabihin, kung yung ginagawa natin, may kalidad. Maaaring marami kayong ginagawa, pero lang yun, numerical lang siya. O quantity lang siya, pero wala namang quality. So, ulitin ko, kung babalikan natin yung 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15 yata yun, if I'm not mistaken. Pakibuksan nga natin, pakibasa ni Brother Sandro, pakibasa mo, 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3, verse 10 yata yun, if I'm not mistaken.
Balikan natin. Chapter 3, verse 11 to 15. Sorry, verse number 12 to 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 11, 12 to 15. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which is he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. So, diyan tayo ngayon, diyan tayo, you look at the word, for the day shall declare it. Yung araw na yun, yung a day of reward. Na haharap tayo lahat ng, ulitin ko, lahat ito mananampalataya, save na ito. Okay? Iba yung great white throne, white judgment. Okay? Sa Revelation, iba yun. Okay? Ito yung para sa mga Kristiyano na nasa langit na, save ka naman. Kaso lang, pag-usapan natin yung reward. Yung reward mo. Okay? Either yung reward mo ay nasunog. Uy, nasunog. Ibig sabihin pala. Think of it, di ba? Nasunog. Ibig sabihin lahat ng ginawa ko hindi pala totoo. Di ba? So, dun tayo papasok doon. So, yung quality, hindi yung quantity. Marami ang ginagawa. Kung ginagawa mo na rin lang na marami ang ginagawa, gawin mo na yung tama sa puso. Okay, hindi yung tama-tamaan lang ba? Okay? So, yun. Pangatlo, verse, I think I have just 3 minutes. Okay, so ulitin ko. The end of ministry, that's number 1, is the beginning of more intimate relationship with God. Huwag kayong matakot kung kayo man ay napupuyat kung meron kayong ginagawa sa Panginoon. Kasi pagkatapos nitong, namatay ka na, hanggang doon na lang yung buhay mo. Pasalamat ka, makakasama mo na Panginoon. Diba, intimate fellowship with Christ na yun. Ibig sabihin, uy, kasama mo na Panginoon yan, di ba? Ano kaya yung feelings ng mga unang mga namatay sa atin? Makasama nila Panginoon. Yung pagod nila sa ministry, si Paul, si Peter, yung yung mga apostol natin. Diba? Si John. Mga mga pinagpapatay dahil sa gospel ministry. Diba? Ano kaya yung feeling sila kasama nila Panginoon, diba? Si pangalan ito, yung first martyr, si Stephen. Ano kaya yung feelings, diba? Nung siya pinagbabato, parang yung vision niya, yung sabi niya, nababanaag po. Di ba? Ibig sabihin, instead na mag-iiyak siya, tama na, wag niyo na akong batuhin. Pero parang sa kanya, nakikita ko na yung trono ng Diyos. Ibig sabihin, yung excited niya na mamatay siya, hindi naman para bilisan mo yung buhay mo, hindi. Kasi nga, gusto niya makasama na ang Panginoon. Ano ba yung desire natin? Okay? So, ano ba yung longing ng believers? To stay in this world up to 80 years old? Oh, wow. Ang haba nun. Diba? Merong mga Kristiyano na, ibig sabihin, parang ang tawag dito, yung mga 70 na, pero mga matatapat na Kristiyano, gusto na nilang, ibig sabihin, parang naboboring na sila dito sa lupa. Gusto na nilang, pero ayaw naman nila mag-pray na mamatay na sila. Diba?
Inaantay lang nila yung panawagan ng Panginoon. This is last calling. Okay? Pero, meron na kong isang nakausap. Alam mo, dito sa lupa, nakakapagod na eh. Mas gusto ko na makasama Panginoon. Pero sabi niya, hindi ko naman hinihiling patayin ako ng Panginoon. Diba? So, ibig sabihin, gusto niya makasama na ang Panginoon. Ayun, isa sa nakausap ko niya yan, ano yung mga American na kasi yung mga edad ng mga American missionary nung araw, 90, katulad ni Dr. Baskin noon, pumunta dito. 90 years old. Naglilingkod pa. Di ba? So, yun. And then, all believers will appear at the judgment seat of Christ. Ulitin ko, if you are true believers, yes, uupo kayo, haharap kayo doon sa Bema judgment. Kasi yung pag sinasabing Bema judgment, ang Diyos yung nandun, nakaupo siya, husga niya. Next. Okay, Elijah Sipagan. Meron kang 10 ginawa, pero isa lang yung tama. Parang ganun ba? Sorry. Ano lang naman lang. Halimbawa lang. Ginigising lang kita kasi okay. Ang ganun. Bema judgment. Ibig sabihin, lahat tayo. Pero hindi ibig sabihin, hindi, ano ka sa ano. Hindi, ligtas ka na. Ulitin ko, ligtas ka na, pero yung reward ang pinag-uusapan natin dito. Okay? If you have a reward, then that's good. That's great. If you don't have a reward, and you are saved, that's fine. Okay? That's fine. So, better, yung ambition natin is, yung ginagawa natin is accepted to God, to the Lord always. Okay po? So, any clarity, any comment, any, additional, baka meron kayong i-add, or i-comment, or itatanong, before we pray. Nag-exceed na ako 2 minutes. Sorry, Elisha. Antok na si Elisha. Iba na tingin sa akin. Parang kape na yung tingin sa akin. Dati, kape. Okay. Brother Benji, baka may tanong po kayo? Diyan sa Kuwait, Sister Arlene Joy, Sister Jean kung nandyan. Sino po? Alright. Kung wala na, tayo ay mag-pray na. Tayo ay mag-break time kasi tayo yung mga inaantok. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po, salamat po sa opportunity, sa pagtuturo, sa pribileyo magturo po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami mga mananampalataya ay ito yung encouragement sa amin. Na kung kami, Panginoon, ay maglilingkod na rin lang, gagawin na rin po namin yung best na nakalulugod sa inyong pong paningin. At kung kami naman, Panginoon, ay sa tingin po, o kung sa tingin po namin ay meron po mga bagay na kulang, ibig sabihin po, Panginoon, i-convict niyo pa po kami, gawin, Panginoon, yung tama sa inyong pong paningin, hindi tama sa tingin lang ng tao, kundi mas ang ambition po namin, Panginoon Diyos, ay ma-please po kayo, hindi yung tao po, Panginoon Diyos. Madalain ko po na tulungan niyo po kami bilang isang mananampalataya sa aming panahon. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandirito, kasama po namin, mga kapatiran po namin na hindi pa po namin kasama. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. Dalayan ko din po na i-bless niyo po ang aming pong kakainin, yung tinapay, yung kape at ang kamay na naghanda nito, Panginoon Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay aming pong dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen. Alright, let's have a short break, coffee, and